Floodwaters continue to submerge several barangays in Hermosa, Bataan amid relentless monsoon rains. For the latest, we go live to News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, what is the situation there right now? Diego, in terms of weather, so far talagang tumikil na yung ulan dito sa malaking bahagi ng Bataan simula bandang alas 7 ng umaga kanina, malayo sa talagang walang patid na buhos ng pag-ulan dito sa lugar nitong mga nakalipas na araw na nagdulot nga ng pagbaha sa maraming barangay in two specific towns. One in Hermosa and second is dito naman sa Dinalupihan. Ito pinapakita namin video sa inyo. This is in Barangay Almacen in Hermosa town, in which the whole town was actually submerged by water, no? Lahat ng mga first floor ng bahay lubog sa tubig. Even the schools, church, and other structures in the area are really inundated, no? Ito yung mga palayan talagang hindi na mapakinabangan dahil nababad na ng tubig at talagang yung pinaka-barangay balot, no, ng tubig. Yung mga kalsada hindi na nga makita. Ang sabi kasi, ito kasing Barangay Almacen in the town of Hermosa is actually a catch basin of waters coming from the northern part of Bataan and at the same time from Pampanga. So dito dumadaan yan. Itong pinapakita namin sa inyo, this is actually a river na talagang sakop ng barangay. At yung mga kalsada dyan parang naging karugtong na ng ilog. Kasi nga walang humaharang sa ilog, no? Sa tubig ng ilog. Kaya mabilis talaga itong umapaw at mapunta sa mga kabahayan. Ang pinagpapasalamat nila, yung isang palaisdaan daw, nabuksan. Kaya naging parang second, parang pathway ng tubig doon sa ilog para bumaba na kahit paano. Umaabot pa rin kasi ng bewang hanggang dibdib or hindi bababa sa 5 talampakan yung taas ng tubig dyan sa barangay na yan. Kaya walang ibang mode of transportation kundi pagbabangka na lamang. Kaya namang lakarin kung tutusin, lalo yung hanggang bewang, pero the whole barangay is actually flooded. Kaya mahaba-habang lakad yan kung sakasakali if you're going to the population area or sa pinakabayan ng naturang barangay. So currently, they are expecting na mag-subside yung water around a week time kung sakasakaling hindi nabubuhos ang ulan dito sa lugar. Because right now, we're experiencing mga winds ulit, no? Dito sa area, kaya nagbabadya pa rin ng malakas sa ulan. Especially the clouds are still dark right now. Diego. Oo nga, Amon, sabi nga ng Pag-asa, we're still not out of the woods, no? And of course, alam ko umiikot-ikot ka dyan. Aside sa mga nabanggit mong barangay, ano pa yung mga nakita mo na barangay and ano yung observation mo when you went to those places? Well, here in Dinalupihan, mas malala, Diego, no? Kasi sa nakalipas daw na 2 araw at magdamag, the whole 46 barangays experienced flooding, no? Ngayon lang ulit nangyari ito mula noong 2014 nang manalasa sa kanila ang bagyong Glenda. Kung ako nagkakamali, according sa kanilang MDRRMO. So, they are actually shocked na gano'n yung nangyari, nalubog lahat ng tubig ang kanilang mga barangay, the whole 46 barangays. This is actually a big number of barangay, no? And currently, nag-subside naman yung iba dahil nga umaliwalas ito paano yung panahon, pero 25 remains to be flooded up to this point in time. Alright, well, mag-ingat ka dyan, Mon, and we'll get back to you in a bit. But thank you for that report, News 5 correspondent Mon Gualvez.